naman sumiklab sa 2025 halalan. Paglusot ng mga senador, aliporis ni President Bongbong Marcos. Klarong puro daya lang ang dahilan. Attorney Vic Rodriguez, biktima pa sa kanilang walang awat na dayaang ginawa sa halalan. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Comelec, pinaiimbestigahan? Daya ang nangyari sa senatorial election, masyadong imposible ang naging resulta sa botohan. Tila nakakabahala nga ang naging resulta ng eleksyon, lalo pat lumusot ang mga senador na sigurado naman sanang walang boboto. Attorney Vic Rodriguez hindi nakalusot dahil siguradong lahat sila sa Senado ay mabubulabog. Narito ang video mga kababayan. Bakit ko sinabi na hindi pwedeng kaligtaan yung duplication? Hindi pwedeng makaligtaan yung duplication. Bakit? This is an election where numbers must be definite and specific. You cannot allow for a duplication or a reduction. Di ba? Hindi pwedeng mangyari na mag-reduce yung bababa yung numero ng na-publish na boto or bababa dahil na-duplicate. That is a no-no. That is unacceptable because we are talking of confidence in the results of the elections. Confidence yan. Trust of the people yan eh. Tapos ngayon, pakikita mo, nagdoble yung boto. Sino ba maniniwala sa election system mo? Both Smartmatic and Miro in this case now. So, hindi ako naniniwala na nakaligtaan to. This is purposely done. Kasi walang kumpanya in his right mind will sell an automated election system na may possibility na magdoble yung resulta. May possibility na mabawasan yung boto na napublish na. Diba? Wala. Nobody. No self-respecting company will ever allow their system to be prostituted like that. Unless the purpose is to cheat. Sabi ko, nanaginip ako talaga na may Comelec na nagsabi nga sa akin na itong daw si Attorney Vic ay binawasan ng 5 million. Since we're talking about 5 million, ay yung panaginip ko na inutusan, nabawasan si Attorney Vic Rodriguez ng 5 million, pwede ko bang sabihin with your explanation na maaring totoo yung panaginip ko dito sa duplication of votes? What is your thought about it? Normally, hindi naman ako naniniwala sa panaginip. It's a product of our mind. Pero there is one panaginip na I make an exception. Pero merong isang panaginip na pinapaniwalaan ko dahil alam kong totoo. Kapag nanaginip ka na binawasan ka ng boto ng Comelec, totoo yan. Oh, totoo yan. Ayan. Especially given the circumstances na ang pinag-usapan natin ay si Attorney Vic Rodriguez. So, nakalab ni Lisa Canas. Ni Bruja. So if that's the case, with yun yung pinag-usapan natin, tinitignan si Attorney Vic Rodriguez as 8,237,899 votes. So since pinaniniwalaan mo yung panaginip ko dahil nga, we're talking about pandaraya sa election. So let's say, for example, kung totoo yung panaginip ko at idagdag natin yung 5 million votes, okay? Ay, 5 million na based on my panaginip na ninakaw nila o binawas nila, dinagdag sa iba. So magkakaroon ng plus 13,237 si Attorney Vic Rodriguez. Then ang mangyayari, tignan natin ngayon yung boto nitong number 12. So kung magbe-base tayo dun sa panaginip ko, pasok si Attorney Vic sa malalaglag si Amy. Yes, right? Malalaglag si Miss Mangga. Si Mangga. Yeah. Since 13 million, kung totoong binawasan siya, papasok si Attorney Vic dito sa it's either 10 or 11, right? Number 10. Si number 11 magiging 12. Si number 12, si Marcos, malalaglag. To number 13. Yes. Di ba? Nakita mo yung pagkakaano. Ayan, no? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, dahil naniniwala naman kami sa'yo na yung dinidiscuss mo about dayaan, di ba? I hope naintindihan ng ating mga kababayan. Ulitin ko lang. So, kung totoo yung panaginip ko na binawasan si Attorney Vic ng 5 million, pasok siya talaga. And plus the fact, Attorney Glenn, ito pa. I don't know kung nakita mo yung nag-release sila brother ng result. Nakikita mo yung kay Attorney Vic, yung mukha niya. Yung mukha niya nakalagay doon, nakita mo? Si Kiko nakalagay, pero si pangalan ni Attorney Vic. It's real, ha? It's not edited. Pag pinagdugtong-dugtong mo yung ganong circumstances, ano yung pwede mong ma-share sa amin? Mga kababayan, where there is smoke, there is fire. Kapag may usok, may sunog. Itong nakikita natin ngayon, usok yan.
usok ng dayaan. Minamaniobra na nila yung eleksyon. In fact, dito sa local sa Butuan, itong Butuan talaga, natandaan mo yung test ballot number 9 at test ballot number 10, minention mo yan Yes, kagabi. yes. Test ballot number 9, test ballot number 10 sa Butuan City yan. Bago pa ang ihalan, ang pakalat ng kabilang grupo ay 15-0 ang kalalabasan ng eleksyon. 15-0. Kagabi, Yeah. nag-text yung isang pastor sa akin, yung kaibigan ko. Sabi niya, attorney, totoo talaga ang hula ni 15-0. Zero kami lahat, bukya kami lahat. Sila lang na lahat nanalo. Yung Sa grupo Butuan. ni Morton, Ching yung Plaza. number 9 at number 10. Oo. So, naubos ang lahat ng kandidato ni Ching Plaza. From mayor all the way down to councilor. Walang nanalo. Mga kababayan, hindi ako God. naniniwala. This would be the fourth election na 15-0 palagi sa Butuan. 15-0 talaga, as in. Walang 15-0 nakapasok. for the fourth election. Ito. Ito yung pinost nito ni Pambansang Dalaga. Ito, hindi po edited ito yan sa Nightline News. So kung makikita ninyo, ito number 5, di ba? Ito number 5 si Kiko Pangilinan, pero ang mukha naman ni Attorney Vic nakalagay. Tapos dito number 2, Attorney Vic Rodriguez, tapos si Bam. So, anyway, ang mahirap kasi dito, brother, alam naman natin, naniniwala naman talaga tayo na may dayaan tuwing halalan. And plus, doon sa mga in-expose mo, sa challenge mo dito kay Lisa Marcos na inakusahan mo siya na nagdaya siya noong 2022 ni isang kaso ayaw kang filean. Even the COMELEC, di ba, takot sila sa iyo. Malinaw na takot sila dahil may hawak ang ebidensya. I know how expensive it is na mag-file ng protest. I don't think na Attorney Vic will file an electoral protest with regards, kunyari, na totoo yung panaginip mo na talagang binawasan siya ng 5 million votes. So anong pwede niyang gawin para at least man lang mabigyan ng justice yung mga nabumoto sa kanya? Kasi hindi perfect yung election eh. Talagang may mga nangyari. I don't think Attorney Vic Rodriguez or other candidates will file an electoral protest knowing na napaka-expensive nitong electoral protest na ito. Ano yung pwedeng gawin itong mga kandidato na sa tingin nila ay dinaya yung kanilang boto? Mga kababayan, alam nyo, kung alam nyo lang yung gastusin pagdating sa electoral protest. No? In the case of senators, meron naman tayong president. That's the case of Coco Pimentel. Tumakbo si Coco noong 2007, the last manual elections, like me, last manual elections. Tapos, nagprotesta siya, 2011, around August yata yun, na-unseated si Duterte at siya ang pumalit. So, meron siyang around almost 2 years na natira. So, remember, 6 years yung term, 2/3 na ang nawala. 4 years na ang nawala, mahigit. Natira sa kanya less than 2 years. And we don't know how much he spent, pero malaki-laki yun. Millions gastusin mo. Electoral protest din ito ha. We're talking electoral protest ni Coco kaya laban ni Zubiri. The only legal way to challenge the result of the election is the protest, di ba? Wala na kasi tayong pre-proclamation controversies unlike before. Sa manual elections, bago maproklama, questionin mo lahat yung manner of composition of the board, yung conducting of the votes. So, pre-proclamation controversies yan. Kaya matagal yung proclamation dati kasi nga lahat ng magic na gagawin ng abogado. So, wala na yan ngayon. The only avenue there, kung ito meron tayong ito, nakita natin yung ebidensya ng dayaan or telltale signs ng pagdaya. Kaya nga, kampante ang COMELEC at ang election provider nila nadayain yung natin dahil wala ng avenue to legally open the ballots except through an expensive election protest. And then, sino naman ang magdidesisyon? Well, for cities and provinces, ang may jurisdiction, ang COMELEC. Hindi wala talaga papanalunin. Kung magpoprotesta po kayo sa huwag na lang po kayo magprotesta kasi hindi naman kayo papanalunin. Kahit anong mangyari, kahit pabuksan yung balutan nyo, hindi kayo papanalunin. For contests in cities, mayor, government, provinces, so, dyan yan sa COMELEC. Kung congressman, doon ka sa HRET, House of Representatives Electoral Tribunal. In the case of the Senate, sa Senate Electoral Tribunal. So, yun nga, sabi ko, in recent memory, si Coco lang ang nakalusot. But I believe that was also, may politika yun, may halo yung politika at that time. Ngayon, we cannot anymore, in other words, yung electoral protest is not a viable option for the candidates and for the people. Kasi it's expensive, it's time-consuming, and wala kang kasiguruhan na mananalo ka. Kasi nga, kontrolado ng sindikato yung buong dayaan, yung buong ecosystem ng dayaan. Kaya malakas ang loob nila talaga mandaya pala talaga. Malakas ang loob. Kaya nga malakas ang loob mga kababayan, and
the more that we fail to stop them, the more they become emboldened and the more they cheat us with impunity. Kasi alam nilang wala Yeah. tayong kapatawaran. Unless we're able to arrest this slide in our democracy na dinadaya yung boto natin. Going to the question ni Ate Claire, anong magagawa natin? Hindi natin kaya yung electoral protest. Sa mga kandidatong sa tingin ninyo ay dinaya kayo, ang payo ko talaga sa inyo is kunin ninyo, i-request ninyo sa COMELEC yung audit log ng mga machines, voting machines, at yung audit log ng canvassing server dyan sa munisipyo ninyo. And then you give it to us so we can analyze it. Or kung meron kayong COE, Certificate of Canvas, ipadala nyo sa amin. Pwede nyo ipadala kay Ate Claire, padala nyo sa amin and we will go over it to check for statistical improbabilities. So yun Yeah. yun. Ito yung magagawa natin mga kababayan. Statistical improbabilities. For Yun example, ang kandidatong nanalo ay constant yung ratio ng boto niya bawat presinto. Palagi siyang nananalo ng 200, 200, 200, 200. Tapos yung kalaban na nanalo ng 50, 40, 50, 40, ganun. Pwede nating makita yan. At kung makakita tayo ng pattern, that is already evidence by itself. So hindi na natin kailangang buksan yung balota. If we are able to show overwhelming evidence, then that's the time we should really rise up and put a stop to this shenanigans ng COMELEC. Ang payo ko sa ating mga kandidato, Kandidato. una, you can provide us the certificate of canvas. Yung kompleto ha. Certificate of canvas. You are entitled to that after proclamation. In fact, itong sa Lapu-Lapu, tinexan ko na yung election officer eh. Hindi na ako sinagot. Naproklama na yung kanilang kandidato kaninang alas 4 yata ng umaga. And the certificate of canvas should be available by now. Tinexan ko sa Atty. Lamban, nasaan na yung certificate of canvas. Eh hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot. Baka mag-file na lang tayo ng complaint kung ganyan. Mga kababayan, sa mga kandidato natin, humingi kayo ng copy ninyo ng certificates of canvas. Nandoon, ito yung summary ng resulta ng bawat presinto sa ating munisipyo. Padala nyo kay Ate Claire and then I'll find a way to get it from her. We will analyze it. Other one is, mag-request kayo ng audit log ng mga makina sa presinto. Doon ninyo makikita namatay yung makina. O namatay yung makina or nag-jam yung makina, ilang papel ang nag-jam, o ganito, ganyan. Makikita nyo yan dyan if you know how to read it. And then yung audit log din ng server sa munisipyo, yung laptop doon na nagka-canvas. Ibangga natin yan para makita natin yung ebidensya. And then when we are able to get this, we will disclose this to the public. Ang tanong, ibibigay ba ni George Garcia? Ang giit ninyo dyan,